me something, it might just take the pain away. Ito na nga at gagawa ako ng aking panghimagas ngayon na napakasarap naman talaga ang chocolate custard cake. O, ito guys, ang aking irerekomenda sa inyo kung meron kayong mga natitirang tinapay or ganitong cupcakes na, pero itong gagamitin ko ay pahaba naman siya. Syempre, kung wala tayong cornstarch ay pwede naman na harina at saka itong ating all-purpose cream. And then, meron din ako ditong chocolate powder. And then, kung wala kayong chocolate powder ay pwede naman pong cocoa, kasi yung chocolate powder na sinasabi ko ay instant po yun, matamis po yun. So, parang Milo or Ovaltine sa atin at then meron din akong leche condensada at fresh milk dito na liquid. So, eto na nga guys at inilagay ko na yung ating fresh milk. Dahil dito ko po ay babasain natin dito yung ating tinapay or yung ating cupcakes. Pero yung cupcakes na gagawin ko ay ito nga po ay pahaba. So kung meron kayong cupcakes na talagang yung parang mountain siya, ang style, pwede nyo pong hiwain yun at depende po sa taas na gusto ninyo. So ito ay katamtaman lang kaya kumbaga ay buo yung aking paggawa ng ating chocolate cornstarch cake. O, ipagpatuloy lang natin guys ang paggawa nito hanggang sa maubos natin kung ilang bandeja man ang inyong gagawin. Ang gagawin ko po dito sa ngayon ng aking paggawa ng aking cake ay 2 bandeja guys. Kasi nga syempre marami kami kaya dinagdagan ko na rin yung aking paggawa ng aking chocolate cornstarch cake. So, ito na nga guys. At syempre, ay depende naman sa paggawa ninyo. Pwede rin yung lagyan ng ibang flavor na mga nips na chocolate or kaya naman yung pure na para siyang luha-luha. Yung parang ganun. 'Di ba? Yung panglagay sa cookies na chocolate. O kaya naman yung meron kayong bar na chocolate, pwede nyo po yung hiwa-hiwain na maliliit. Pero kung ilalagay nyo yon bilang isang flavor sa ating cake, ay kailangan po ay ilalagay nyo siya yung hindi super duper mainit yung ating masa. Yung ibig kong sabihin, yung igagawin natin. Kasi nga po, baka po matunaw yung mga chocolate na ating ilalagay na flavor. Okay? So, ito na nga guys. At naglagay pa ako ng liquid dito ng milk. Kasi yung or fresh milk. Kasi nga po ay nagkulang ko. So, pagbasa ko dito sa aking mga cupcake. So, ito na nga at tatapusin ko na ang aking paggawa dito para maipakita ko naman sa inyo yung ating pinakapalaman kung paano ko ginawa. This is no oven and then no steam, guys. Kaya napakasimple, pwede nyo pong gawin ito sa inyong bahay. Pwede rin yung pang negosyo, siyempre, panghimagas sa inyong pamilya ay napakasarap po nito. Pwede ko pong mairekomenda ito sa inyo kasi nga po ay lagi kong ginagawa to. Dahil alam nyo naman ako, mahilig sa anik-anik, mahilig ako sa mga ganyan. So ito nga po, umpisa na natin, 2 basong fresh milk ang aking gagawin. Pero kung wala kayong ganito guys, na fresh milk ay pwede rin pong evaporated milk. And then nalagay ko na yung ating cocoa at saka yung ating instant chocolate or Ovaltine kung meron kayo or kaya naman Milo, 'di ba, sa atin sa Pilipinas o kung saan man kayong bansa na naroroon, pwede rin nyo po kayong gumawa ng ganito or gumamit. So, and then ito nga, dahil wala nga po akong harina de mais or cornstarch, ay nilagay ko na lang po ay harina. Pwede naman po 'yon. And then, lagyan natin ng vanilla kasi nakalimutan ko po guys. Pero pwede nyo rin po siyang lagyan ng konti para medyo may sabor or may lasa ng konti. Naglagay ako dyan ng 4 na kutsara na harina guys. Kasi nga po super duper madami ang aking gagawin. Kaya nilagyan ko ng 4 na kutsara. Naglagay din ako ng 2 kutsarang asukar guys para may lasa siya, matamis kumbaga. At
Ilagay ko na nga yung aking all-purpose cream at halos kalahating baso yung nilagay ko na all-purpose cream or nata ang tawag sa amin dito guys. Pinalitan ko nga ng electric mixer or hand blender, depende po kung anong meron kayo dyan sa bahay ninyo na panghalo. So, ito na, nilagay ko na sa apoy guys dahil na-mix na natin ng mabuti. At syempre, wag natin kalimutan na dapat mababa ang apoy para hindi siya masunog. At pagkatapos, ay syempre hahalu-haluin natin to ng bahagya. 'Di ba? Para hindi siya dumikit guys sa ilalim, hindi siya masunog. Kasi lalapot po ito pag ating minimix ng minimix dahil syempre maluluto pa rin siya paunti-unti para hindi siya masunog. At kung alam nyo na guys na malapot-lapot na siya, ay malapit na po yung maluto. Dahil alam nyo naman yung harinang nilagay natin, kailangan maluto siya dahil hindi pwedeng kainin na hilaw. Kung hindi, magkakasakit tayo or sasakit ang ating tiyan. At eto na nga at kailangan nating tapusin yung ating pagmimix dito ng maayos. At luto na yung ating chocolate custard. So, ito na nga guys, dahan-dahan lang yung inyong paglalagay dito sa ating bandeha. Yan, ganyan. Huwag nyo na siyang palamigin masyado guys, kasi nga po kapag malamig na siya, inilagay nyo siya dyan, ay syempre hindi nyo siya maaayos kasi nga para siyang naka-steady na. Yun ang ibig kong sabihin. So, kailangan ilagay natin to mainit-init pa guys para maporma natin ng maayos yung ating cake, 'di ba? At natapos na natin yung isang bandeha at ito naman yung ating pangalawang bandeha na chocolate custard cake. Ayan guys. At pagkatapos, pag malamig-lamig na siya ng konti, ay pwede na nating ilagay sa refrigerator para talagang palamigin na natin, ire-rest natin siya dyan. Siguro mga 1 hour, 2 hours, depende po sa inyo. Kasi ako 1 hour lang, nilabas ko na siya guys kasi talagang gusto na namin kumain. Lumamig naman siya kaagad guys, kaya no problem naman. And then ito na nga, atong nailagay ko na yung ating chocolate custard ay syempre lalagyan natin siya ng minix ko dito ay yung cacao at saka yung chocolate instant. Kasi yung chocolate instant para siyang Ovaltine sa atin or Milo, parang ganun. And then syempre may asukal yun kaya madali siyang ma-mix and then yung lasa niya hindi super duper mapait. Kaya yan ang ilalagay ko sa ibabaw guys. Kaya ito na nga. At umpisahan ko na maglagay dyan na dahan-dahan na. Kung meron kayong, anong tawag dito, yung salaan guys, pwede naman yun. Ako hindi ko na kasi siya sa salaan kasi yung salaan ko guys, malaki. So, masasayang din lang naman matatapon. Yan na lang, kutsara na lang ang ginamit ko. At eto na nga ang ebidensya guys, hindi na nga kami nakatiis. Kaya eto, 'di ba? Hindi ko na na-videohan kasi nga po yung ibang kasama ko ay talaga nagmamadali na kumain sila. So itong parting to, ako ay kakain ako. Tingnan nyo naman, nakapreparar na yung aking kape con leche. And then, yung aking platito, ba diba? So, yan na nga at kumuha ako ng isang troso dyan na super duper naman talagang napakasarap, ba diba? So, yan na, hindi ko mahawakan guys ng maayos. Hindi ko makuha sa bandeha kasi hawak ko yung isang kamay ko hawak-hawak ko yung camera, yung aking telepono, kaya wala ang lakas yung isang kamay ko
Pasensya na kayo. So, ito na nga ang ebidensya, 'di ba? Super duper sarap, guys. Kaya naman, magmeryenda na tayo sa aking napakasarap na chocolate custard cake. O, 'di ba? Nako, guys, pwede niyong gawin 'to pang negosyo or panghimagas para sa inyong pamilya, 'di ba? So, maraming salamat po sa inyong panonood at pagyakap sa aking mga videos. And then, enjoy na lang po kayo sa panonood. And please subscribe and like and share if you want, 'di ba naman? Siyempre, lubos-lubosin nyo na yung pagmamahal sa akin at pagyakap, 'di ba? At siyempre, ring the bells para meron kayong notification kapag meron ako mga bagong upload ng mga videos, guys. So, maraming salamat po ulit. Talagang sinasabi kapag lalabas ng bahay, dalhin niyo si Mr. at si Miss Pasensya para buhay ay laging masaya. God bless po sa inyo at sa susunod po ulit ng aking pag-upload ng mga videos. And then, bye-bye! Ingat-ingat po kayo! So, ito na nga. Oh, 'di ba? Super duper masarap to, guys. Lalo dyan sa Pilipinas, kapag kumain kayo nito, ay sa mainit na panahon, pwede rin na malamig to, guys, 'di ba? At pwede namang hindi. Okay lang naman na yung temperaturang maganda, 'di ba? Na nakakain natin na hindi super duper mainit, 'di ba? At pwede rin naman siyang kainin na malamig. So guys, hanggang sa muli at ingat po kayo.